Loving presence of Jesus. Hallelujah. Sweet loving presence, Lord. I search for you, Lord. You call me to your side. All of my heart is desperate for more. Your presence is my life. A body of my heart. Just to be where you
Lord, let your spirit have your way in this place. Lord, we have come for you. Yes, Lord, worship you. Para hindi ka nagkalusan. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. God is good all the time. Even we don't feel it. But for me, I can feel it. Amen. Amen. God is good. Amen. God is good. All the time. Alam niyo po, kaya ko nagka-God is good lagi. Para malaman ko kung nakafocus kayo rito Amen. sa preaching time. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Yung bago, God is good. All the time. Napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po, pag kami po ay nagpa-biking, amen? Hindi po sa MOA na biking, yung bisikleta lang. Eh, pag ako'y nasa taas na ng kinakit namin, nag-uubirin na po ako kaya ako'y umiinom. Amen? Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. God is good. Alam niyo, na-amaze ako sa kabutihan ng Diyos. Kahit may pandemic, hindi tayo pinumulang ng pagkain. Amen? Amen? Sobra-sobra pa. Maraming mga pusa ngayon nagre-reklamo. Kasi wala silang mabukal. Kasi puro dilala. Hindi mabuksan. Let us bow our head and close our eyes. Para our body. That this time is preaching time. We have to listen. We have to hear the Word of God. Not from me, but from the Holy Spirit. So much once again for your goodness and your faithfulness to each and every one of us. You are the living God. You are. Thank you, Lord God. Joshua, ng mga judges, ng mga prophet. You are the God of God. King David, King Solomon, King Hezekiah, King Jehoshaphat, King Josiah, ng iba pa. You are the God of Prophet Elijah, Prophet Elisha, Prophet Ezekiel, Prophet Daniel, Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, ng iba pa. You are the creator of heaven and earth. You are the creator of the universe. You are the living God. You are our life giver. You are our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. That's why, Lord God, hindi kami, Lord God, mabuhuri, O Lord God, because you will supply all our needs as we continue obeying your word, O Lord God. Kaya nga, sa oras na ito, we invite the presence of the Holy Spirit na siya magtuturo, Lord God, sa aming lahat. That's why we pray that you will open our spiritual heart, spiritual eyes, spiritual mind, so that we'll be able to understand your word, O Lord God. Palibutan niyo pa kami na yung sa puso, sa isip, ang lahat ng nakikinig, even Lord, yung mga nasa FB Live, bless them, Lord God. Yung mga may sakit, Lord, sa COVID-19, coronavirus, at iba pang karamdaman, Lord, we release healing sa kanila right now. Sila man, Lord, ay nasa hospital, nasa kanilang mga bahay, wherever they are, Lord God. At ikaw, Lord, mag-provide, mag-supply ng lahat ng kanilang kailangan. Bigyan mo, Lord, ng kagalangan, ng kanilang puso't isip right now. Sama sila naroon, Lord God. At bigyan mo, Lord, ng malaking pananampalataya dahil ikaw ay malaking Diyos na hindi nagbubulang sa buhay mo namin, O Diyos. At ikaw po, Lord, ang mag-glorify sa umagang ito. Ikaw, Lord, ang mag-increase at kami mag-decrease. At
bigyan mo, Lord, ng wisdom and strength and boldness ang iyong tagapagsalita sa oras na ito. Lord, we also pray, Body of Christ, for unity, focus sa Great Commission, and maranasan po ang iyong abundant provision po, Lord God. Special, Lord, yung be-preach ngayon, Lord God, as di po handang sa buhay po nila. Give them anointing po, Lord God, mag-isa worship team, mga sa iba't iba pa. Hallelujah. Thank you, Lord God. Kami sa akong dalangin naman. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. God is good. Praise God. Amen. Ngayon po, may pagbabago po sa ating preaching. Tayo po muna ikumambyo na sinisiris po natin natin yung patriotism, yung pagmamahal natin sa sariling bansa, sapagkat yung pagmamahal po sa bansa po natin ay bihira po siyang ipagdiinan sa mga eskwelahan, sa sekular. Amen? Kadalasan ang pinagdidiinan yung mga subject. Pero alam niyo po, lahat ng mga subject ay may babaliwala kung hindi natin mamahalin ang ating sariling bansa. Alam niyo po, pag mahal ng Pilipino ang kanyang bansang Pilipinas, kung bawat Pilipino ay magmamahal sa kanyang bansang Pilipinas, wala pong grabe corruption. Amen? At makakakita ka ng magagandang palengke, magagandang kalsada, magagandang pier, magagandang airport, at kung ano pa magagandang health center, at mga first class na mga gamot sa mga health center. Amen po ba? At makakaranas na doon ng quality na education. At ang school, ang gobyerno ay kaya magpatayo ng maraming eskwelahan na libre o kaya mura lang ang tuition fee dahil pumapasok ang pondo ng bayan sa gobyerno at nagagastos para sa kanyang mga kababayan. Amen po ba? Yan po ang epekto pag bawat Pilipino ay mahal ang kanyang sariling bansa. Dahil pag mahal niya ang kanyang sariling bansa, ipag-pray niya ang bansa niya. Ipag-pray niya ang mga namumuno. Susuportahan niya yung magagandang ginagawa ng mga namumuno. Dito po sa bansa natin, pag ikaw ay posisyon, hindi mo man lang ma-appreciate yung ginagawang maganda ng gobyerno. Laging negative. Yan po ang gawa ng diablo sa bansa natin. Ano sabi po sa John chapter 10 verse 10? Ang diablo, ang magnanakaw, pumunta rito para magnakaw, magwasak, sumira. Yan ang gawa ng diablo, wasakin ang bansang Pilipinas. Amen po ba? Ngunit ngayon po ay first Sunday ng December. So, binago po natin yung ating tema. Amen? Welcome po. At good morning sa inyong lahat. Maganda ba ang inyong umaga? Amen. Kung maganda ang inyong umaga, mayroon kayong good morning. Amen. At napakabalan natin dahil nandito tayo. Despite kanina umuulan, alam niyo ba kapag umulan kayo ng umaga, pinapalamig lang niya ang kapaligiran. Amen. Dapat ma-discern natin ang magandang plano ng Diyos, ang magandang ginagawa ng Diyos sa bansa natin. May purpose sa bawat nangyayari. There is time for everything. Itong pandemic, may purpose yan. Amen po ba? Unang-una is spiritual. So, good morning. Mapalad tayo. Binilang niyo pa yung blessing ninyo ngayong umaga. Amen. Nakakakita ka, nakakalakad ka, nakakaamoy ka. Yung mga may COVID, walang pang-amoy daw yan. Wala kang sipon, wala kang kubo. Amen? Nakakahalin ka. Ang daming blessing. Ang kailangan mo lang bilangin. I-identify. Kapag binibilang natin every morning, every day ang blessing, pinapakalanan natin, na-identify natin, na-itemize natin ang blessing na mayroon tayo every day, natatayo niya yung ating mga alalahanin. Kasi ang mga alalahanin sa isip lang yan. Amen po ba? Minsan yung alalahanin ko hindi naman totoo sa reality. Amen po ba? Amen? Lalo-lalo na kapag ikaw ay broken hearted, pag nanalangin ka, ang tingin mo sa sarili mo, pangit-pangit. Because you feel rejected. But ang totoo, ang ganda-ganda mo, ang guwapo-guwapo mo. Amen? Di ba pag sinagot ka, tumingin ka sa salamin, anong feeling mo? Ang guwapo mo, ang haba ng hair mo, ang ganda-ganda mo. Amen? So, it's all feelings. Amen? Feelings. So, yan, may nagpaparin. So, makita po, may bago na naman tayong gamit. God is good talaga. Amen? Ayun. Praise God. Commercial po yan. Amen. Sa Ipilan, commercial yan. Amen.
So, alam niyo po, ngayon, ang daming fake news. Amen? Amen po ba? Ang daming fake news. Lalong-lalo na sa politika. Hello? Kahit sa mga social media, ang daming fake news. At pag hindi mo alam ng totoo, ikaw ay magiging. At ang pakiramdam mo, magiging. Ang paniniwala mo, magiging. At yan ang ginawa ng Diablo sa Garden of Eden. Dinisip niya ng fake news si Eva. At naniwala naman si Adan later on. So alam niyo po, the battle of the mind is always there. Kaya tayo nandito kasi hindi ka naniwala sa fake news. Naniwala ka na kailangan mong sumamba sa Diyos. Sumamba sa Panginoong Jesus. Amen? So, very important po na hindi tayo maapektuhan, especially this time na magpapasko, December, na mga fake news. Amen? Praise God. Lalo-lalo na itong COVID-19. Dapat nakita mo ano ba ang gustong ipahiwatig, ituro ng Diyos sa lahat ng tao. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Amen? At yun, marami nagpipray na tumigil na ang virus. Alam niyo po, Diyos lang makakapagpatigil sa virus. Kahit magkaroon ng vaccine, nandyan pa rin ang virus. Nabibigilan lang ng vaccine. Kung ikaw ay meron ng vaccine. Amen? Pero sa mga tao walang vaccine, pwede silang maapektuhan ng COVID-19 virus. Dahil ang COVID-19 virus ay katulad din ng ibang virus. Amen? So ang kailangan natin, hindi virus, kung hindi ang Diyos sa buhay natin. Palapakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, kailangan prayer. Kasi sa prayer, si Lord ang kikilos. Hindi may maraming bagay na hindi natin kaya. Dahil tayo ay mga nilikha lang ng Diyos. Ang makakagawa lang ng mga imposibleng bagay, yung manlilikha, yung creator. Kung ating papalawagin, ito lagi kong iniisip at nawa, ma-realize ninyo kung gaano ka-powerful, kung gaano ka-almighty ang ating buhay na Diyos. Itong ating planeta, yung Earth, ito'y naka-float, nakalutang sa kalawakan. Amen? That's how powerful is our God. Amen. So, sa umaga po ito, sabi niya, stay at home. Diba? With COVID-19, I close your churches. On the contrary, sabi ng lingkod ng Diyos, I just open one in every home. Diba? Nagkaroon ng mga devotion sa mga bahay. Family devotion. Ayan. Alam niyo po, ganyan ang mga sundalo sa Israel. Ang babae. At napakadisiplinado sila. May baril sila, pero ginagamit nila sa tama. Amen. So, no more bans na raw sa Philippines. It's more no more bans in the Philippines. So, ang title po ng message ngayong umaga ay yung true and biblical purpose of Christmas. Alam niyo po ngayong Pasko, o magpapasko, maraming mga iba't ibang pananaw, paniniwala, o definition ng Christmas. At naalala ko po na ako'y bata pa, ang madalas ko naririnig,
Sa mga matatanda, na wala naman masyadong alam sa Bible, ang Christmas daw ay para sa mga bata. Amen? Kaya, tuwan-tuwa naman yung ibang mga negosyante. Kasi, mabenta yung mga laruan. Hello? Ngayon, bawal kung lumabas sa mga bata. Ang sabi, pwede lang yata ngayon, 15 years old. Hanggang 65 years old ang pwedeng lumabas. Kaya, unlike before, makikita mo kapag araw ng Christmas, December 25, ang daming mga magulang, akay-akay yung mga bata. Amen? At pupunta kay Ninong at Nina. So ngayon, hindi na pwede yun. Hindi na pwedeng ilabas ang mga bata ng 14 years old pababa. Amen? So ganyan po sinishape, ganyan po minumod ng paniniwala, ng maling paniniwala, pananaw, ang mga bata. Kaya yung mga bata, pag nagsinakitin, ganun din ang transfer na turo sa kanilang mga anak o sa mga bata. Nawala na po yung totoong kahulugan or layunin. Bakit may Pasko? Kaya napaka-importante, babalik tayo sa Bible. Why there is Christmas? Upang ang isip natin ay maitama sa paniniwala. Upang sa ganon, yung mga susunod na generation ay maitatama natin yung kanilang paniniwala. Amen? Praise God. Amen. So sabi po sa Titus chapter 1, especially verse 2, ang Diyos natin ay hindi marunong magsinungaling. Yun po ang maganda ngayon. Pag nalaman mo, ang Diyos natin ay hindi marunong magsinungaling. Talagang pangahawakan mo, paniniwalaan mo. Amen? I-claim mo yung kanyang mga pangako. Ang tinutukoy pong Diyos ay ang Panginoong Hesus. Amen? O yung Diyos na hindi marunong magsinungaling. Kaya nasabi ko sa aklatang libro, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Ang kanyang salita hindi nagbabago. Kaya nga po ang Diyos natin ay hindi marunong magsinungaling. Na kung ano man yung pinangako natin, maniniwala ka. Ang kasunod noon sa buhay mo ay pagsunod. Dahil ang Diyos na iyong pinapaniwalaan ay hindi pala marunong magsinungaling. Amen? Kaya maraming hindi sumusunod sa Diyos kasi nagtududa. Paano kung malaman mo ngayong umaga, our God do not lie. Amen? Why wish for a star when you can pray to the one who created them? Diba? Ano sabi ng mundo? Wish for a star. Amen? Why wish for a star when you can pray to the one who created the stars? Amen? Pinakausap po bituin, walang buhay ang bituin, nilikha lang yan. Amen? Ba't di na lang tumawag doon sa gumawa? Sa Diyos. Gumawa sa star na wala ibang ng ating Diyos. Amen. Praise God. Numbers chapter 23 verse 19, Old Testament. Napakalayo ng Book of Titus sa New Testament, sa Book of Numbers na nasa Old Testament. Pero sabi niya, God is not a man that He should lie. Amen? God is not a man that He should lie. Sabi po sa Tagalog ng Bilang chapter 23 ay ganito. Verse 19. Sabi dyan, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao.
Ano man sabihin niya, ay kanyang gagawin. Wow! Kaya pala pwede mong sundin ang kanyang salita. Dahil ang sabi dito, ano man sabihin niya, ay kanyang gagawin. At kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Wow! Pwede na mag-virgin offering. Kasi may pangako siya doon, natutuparin eh. Amen? Pwede na mag-first fruit. Kasi may pangako siya doon eh, mas malaki ang balik. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpapalain. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi ko kayang pawiin. So makikita niyo po rito. Amen? God is not a man that he should lie. Kaya dito, pakita mo, lalaki ang iyong paniniwala sa Diyos. Maniniwala ka sa mga salita niya sa Bible. Hanggang sa maniwala ka, susunod ka na. Dahil hindi siya katulad ng tao. Do you believe our country is in need of turning back to God? Ito po yan. Sabi nga po, the only Christian nation sa Asia, Pilipinas. Pero nasaan si Christ? Lalo-lalo na ngayong Christmas. Sino ang sikat ngayong Christmas? Si Santa Claus? O si Christ? Hello? Makikita niyo po, wala lang si Christ. Nakalagay na lang. Ang nakalagay na lang, happy holiday. Kaya, hinahanap ng mga tao, happy-happy. Kaya, ang daming aksidente. Amen? Kasi marami mga lasing. Ang hinahanap, happy-happy. Happy holiday, season greetings. Wala na si Lord Jesus Christ. Pag inalis mo, ang Panginoong Jesus, ngayong December, walang Christmas. Amen? At wala rin si Santa Claus. Walang exchange gift. Pag inalis mo si Lord, walang Christmas tree. Walang Christmas light. Walang exchange gift. Walang 13-month bonus. Walang kanta ng kayang bibigay mo na. Amen? Wala. Doon yung makikita, pag in-erase mo si Lord, yung maraming happenings, wala lahat yan. Kaya nga ang Panginoong Isus is the only reason of the season. Amen? He is the celebrant of the celebration. Not any belief. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 18, it is impossible for God to lie. Amen? Imposible na ang Diyos magsinungaling. Kaya binasa namin sa book of Numbers, ang lahat ng kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Kaya huwag tayo magdududa sa salita ng Diyos. Pag nagduda ka, ikaw din ang kawawa. Dahil hindi mo maranasan yung mga kanyang mga pangako pagpapala. Amen? Kaya, kita nyo, bakit may Kristiyano pinagpapala? Bakit mayroon hindi? Anong difference? Pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Kita nyo nung Israel natutong sumunod, naranasan nila ang blessing. Kung hindi sila marunong sumunod, ang daming struggle. Sa Book of Judges, sa 1 King, 2 King, 1 Chronicle, 2 Chronicle, amen? 1 Prophet, 1 Samuel, 2 Samuel, ang dami nilang struggle. Napunta pa sila ng Babylon. Kaya nagkaroon ng Daniel. Nagkaroon ng Ezekiel. Napunta sila saan? Sa ibang bansa, sa Babylon, pinahirapan sila doon. Dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Amen? At yung pangalan ni Daniel, pinalitan. At yung pangalan ng tatlo magkakaibigan, pinalitan. At tinuruan ng kultura ng Babylonia. Ganyan po nangyayari. Tinuturuan tayo ng sanlibutan instead na salita ng Diyos. At ngayong Christmas, ang dami na namang paniniwala. At ang Christmas ay more on materialism. Kaya nga po, ang Christmas ay good news. Amen? Anong sabi ng Angel Gabriel?
sa mga shepherd, sa mga pastor ng lupa. Anong sabi ni Angel Gabriel? I'll bring you good news. Amen? Kaya nga, Christmas, yan ay good news. Pero bakit nga ba may Christmas? Bakit nga ba si Lord pinanganak? Amen? Sabi mo sa Micah chapter 4, verse 12, they do not know the thoughts of the Lord. Hindi nila alam ang kaisipan ng Diyos. And they do not understand His plan. No. Amen? Kaya napaka-importante yung pagdalo kapag Sunday. Napaka-importante yung family devotion. Napaka-importante yung pagdalo sa Bible study. Because through those programs or activities na pinag-aaralan, pinag-uusapan, nagkakaroon ng interaction about the Word of God, nauunawaan natin yung plano ng Diyos sa atin. Amen? At dumating rin sa time ng mga Israelites na despite na alam nila ang Word of God, naging stubborn ang heart nila. Kaya sabi ng Diyos sa aklat po ng Jeremiah, I know the plans I have for you. For you, sa iyo, sa akin, sa ating lahat. My plan is to prosper you, and not to harm you. Ayaw ni Lord na namumuhay tayo sa sama ng loob. Amen? Kaya, yung mga nakaraan, kalimutan mo na yan. Let go. And let God. Amen? Amen po ba? Ano man yung mga mababait mong nakaraan, karanasan, kalimutan mo na yan. May magandang plano ang Diyos sa iyo today. Today. Iniwanan ka man ng sino man. Tandaan mo, ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa iyo ay magpakailanman. Walang katapusan. Walang hangganan. Kay Lord may forever. Amen. Amen. Hello. Hello. Amen. Kaya nga, ang sabi mo, the prophet Micah, they do not know the thoughts of the Lord. They do not know the thoughts of the Lord. Hindi nila alam ang kaisipan ng Diyos. Kaya sabi ng Lord sa Isaiah 55, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun ang pagkakaiba ng ating kaisipan at kapamaraanan. Kaya napaka-importante na masaturate ka ng Word of God. Importante na mag-immerse ka sa Word of God. Amen? Immerse yun. Babad sa salita ng Diyos. Hello? Paano kung Sunday ka lang kakain ng Word of God? Paano lang Monday hanggang Saturday? Amen? Gusto mo yung Spirit. That's why you are open attack ng kaaway. They do not know the thoughts of the Lord and they do not understand His plan. Do you understand? Do you know the plan of God for your life? Ano sabi sa John chapter 10, verse 10? Sabi ng Panginoon sa Kristo, I came for you. Amen? For you to have abundant life. Amen? Ay huwag natin ipilit yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Na alam mo, hindi kalooban ng Diyos. Huwag mong ipilit, you will suffer. Amen. You will suffer throughout your life. Amen? Amen? Because you are opposing God. God's timing is perfect. Waiting is hard, but it's worth it. Amen? There is time for everything. Sa mga young people, sa mga old people, amen, there is time for everything. God's timing is perfect. Amen? Basta maghintay ka lang.
So, ang unang purpose, ang unang biblical purpose, why there is Christmas. Christmas is for prophecies fulfillment. Amen? Pag sinabi ng Christmas, it's about the birth, the virgin birth of our Lord Jesus Christ. Amen? So Christmas is for prophecies fulfillment. Si Lord hindi pinanganak ng walang preparation. Merong prophecy long time ago na siya ay ipapanganak. Amen? At unti-unti ni-reveal ng ating amang Diyos yung kanyang great plan to restore man's relationship to God. Magkaroon ng redemption. Magkaroon ng pagtubos. Hello? At nung nahulog si Adan tsaka si Eva sa pagkakasala, automatic na gumawa ang Diyos ng solusyon na hindi pwede magpatuloy. Kaya sa Genesis chapter 3, verse 15, sinabi niya, kayo ng babae ay aking pag-aawayin. Binihid mo at binihid niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binihid niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. And I will put enmity between you and the woman. Amen? Sinong kausap dito? Yung ahas. Ang diablo. Si Satan. Sabi sa verse 14 ng Genesis chapter 3, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas. Kausap. Kasi nagtanyong ahas itong diablo eh. Sa iyong ginawa, may parusak dapat. Sabi niya sa ahas. Ikaw lang sa lahat ng hayop ang magkaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapa. Ibig sabihin, hindi na pala gumagapa ang ahas. Kaya pala nakaan. Mula ngayon, ikaw ay gagapa. At ang pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae, ikaw ahas at ng babae, ay aking pag-aawayin. Binhid mo at binhid niya ng babae ay aking paglalabanin. Ang binhid ng babae ang dudurog sa iyong ulo. Amen? At sa sakong niya, ikaw ang tutuglaw. Yung binhid ng babae, hindi pa rin ito sinasabi na about Mary. Amen? Babae pa lang ang tinutukoy dito. Ang binhi ng babae ang dudurog sa iyong ulo. Hello? So makikita niyo po, sa unang book pa lang ng Bible, sa Old Testament, sa Genesis, as soon as na-fall, ay mahirap yung napupol eh. No? Mahirap din naman yung mayroon mga tao mahilig magpapol. Alam niyo pag ikaw ay napol? Sa pol. Mag-ingat kayo sa mga pol. Hello? So makita po natin dito, as soon as na-fall, sa kasalanan, si Adan at si Eva, gumawa ka ng solusyon. Kung baga sa loob ng Garden of Eden, nagkaroon ng virus. At si Lord gumawa agad ng antidote.
pangontra sa virus. At sabi niya, ikaw ahas, mula ngayon gagapang ka. At ang pagkain mo ay alikabok. At sabi niya, kayo ng babae ay aking mag-aaway. Yung, amen? Tapos sabi rito, ang binhi mo at binhi niya ay lagi kong paglalabanin, at ang binhi niya, ang binhi ng babae o yung magiging anak ng babae, ang siyang dudurog sa iyong ulo. Amen? He will crush your head. Dito pa lang ang pinapaliwanag na. Amen? Parang ini-imply na ng Lord ang Panginoong Jesus. Although dito sa Genesis, hindi pa maliwanag kung sino. Amen? Pero nagpahiwatig na, nagsabi na ang Diyos, kay the Father, Yahweh. Amen? Na yung magiging lahi mo, magmumula sa iyong ahas, sa iyong diablo, at yung magiging anak ng isang babae, ang dudurog sa iyong ulo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong masasamang gawain, masamang plano sa tao, madudurog, masisira, through the seed. Amen? Kaya may nababasa nito ng offspring, mga anak. He will crush your head. Ang dudurog sa iyong ulo. So, nandun na po yung prophecy. Genesis pa lang. Tayo, alam na natin kung sino yan. Alam na natin kung sino yung woman. Dito, hindi pa maliwanag yung pangalan. Alam natin. Si Mary. Eh? At yung sino yung he? Panginoong Jesus. Sa Old Testament pa lang, inihula na, sinabi na ng Diyos, dudurugin ang iyong ulo ng anak ng babae. Amen? Ipapanganak. Andiyan po ba kayo? So, prophecy po talaga yan. Na long time ago, not in Bethlehem, but in the Garden of Eden, pinrophesy na si Lord Jesus ay ipapanganak at siyang dudurog. Kailan siya ikakrush? Kailan siya matudurog? Sa resurrection after 3 days. Amen? So dito, ang pag ito, pinahaba mo, ang haba ng kwento nito. Pag ikinulit mo na siya sa New Testament. So yung kapanganakan ni Lord, long time ago, in the Garden of Eden, matagal nang inihula. Yung Christmas, sa Genesis pa lang, nakaplano na, nakahula na. Long time ago, in the Garden of Eden. Naka-prophecy na po yan. Yung kapanganakan ni Lord. Hello? Amen. Amen? So kaya nga, tayo, don't come to church for an emotional experience. Come to church for the truth. Ano sabi ng Panginoong Jesus? I am the way, the truth, and the life. Kaya tayo nandito. Kaya tayo nakikinig ng Word of God, ng message, para, ma-fill in. Amen? Mapuno ang ating isipan ng good news. At mabura yung fake news na nalalaman natin, naririnig natin dito sa mundo. Sa radyo, sa TV, sa dyaryo, sa mga kaibigan, social media, ang daming fake news. Pero ang good news, ang truth, si Lord ay matagal nang inihula. Ang Panginoong Jesus matagal nang inihula. Yung kanyang kapanganakan sa New Testament, sa Genesis pa lang, sa Garden of Eden, inihula na, sinabi na ng God, na ang isang babae ay manganganak. At siya tuturo sa kapangyarihan ng Diablo. Amen? Sarap malaman na ang kapanganakan pala ng Panginoong Jesus natin
Sa Garden of Eden, sinabi na. Hello? Amen? Ito'y nakahula. Maraming leader ng religion, walang katulad ni Lord na may prophecy. Amen? Hello? Si Lord naka-prophecy. Maraming leader ng mundo, pagdating sa religion, pagdating sa spiritual, wala sa kanilang prophecy, nagsuntutan lang. Eh Lord, unique. Napaka-unique. Kakaiba. Walang katulad. Ang kanyang kapanganakan long time ago, nakahula. Hindi aksidente ang pagkakaanak o yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. It was prophesied. Nakahula. Ganyan ka-unique ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, let's go here sa fellowship to know the truth in nothing but the truth. Amen? Ayan sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 8, verse 31 to 32, if you will continue on my teachings, sabi ng Panginoong Hesus, you will know the truth. And the truth will set you free. Free saan? Sa mga fake news, sa mga misinformation, sa mga false belief dito sa mundo. Amen po ba? Kaya nang nakakilala kay Lord, si Apostle Paul, sinet aside niya, isinantabi niya ang lahat ng kanyang nalalaman at yung tinuro sa kanya ni Lord ang kanyang ipinangaral hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya sinabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Sinabi rin niya, I was crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Bakit I no longer live? Kasi sabi ni Lord sa mga disciple, deny yourself. Amen? Amen? At maliban ang isang buto'y mamatay, walang tutubo na bagong buhay. Amen? Ano sabi sa Isaiah? The virgin. Isaiah, ang layo niyan sa New Testament. Di ba sa New Testament, meron pa tayo tinatawag na 400 years silence? Amen? Tapos bago dumating sila, bago pa kila Isaiah, kila Jeremiah, prophet Jeremiah, the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. May virgin na mga anak. May nanganak pang virgin? Hello? Imposible. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Yan ang Diyos natin. Kaya kailangan natin mag-pray, Lord, para makaranas tayo ng mga miracle. Amen? Anong tawag sa ipapanganak ng virgin? Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. Ibig sabihin ng Emmanuel, ibig sabihin ng Emmanuel, with us. Ano ibig sabihin ng A-L-L? God. God is with us. Emmanuel. Amen? Ano magiging po tawag? Emmanuel. The Virgin. May mga anak na dalaga. Amen? At tatawagin Emmanuel yung kanyang anak. Ay Isaiah. So nakahula talaga yan. Pakita niyo sa history, may mga dumarating mga prophet, may mga dumating mga prophet, mismong sila nagsabi din, may mga anak na virgin. Kaya nga kung pagkulay-kulayan natin ito, wow! Ang Diyos ko palang sinasamba, napaka-makapangyarihan. Amen.
At ito pala mga problema ko, pagsubok, maliit lang pala ito. Our God is bigger than your problem. Amen? The virgin will be with child and he will give birth to a son, specific pa o lalaki, at tatawagin Emmanuel. Isaiah. Kaya nga, Jesus is the sweetest name I know. Amen? Ayan. Matanda na siya. Nagre-research siya, nag-research siya ng Word of God. Kaya na parang nanda COVID, magbigay din tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Para lalo natin makilala kung sino ang ating sinasamba. Kita nyo, nagbabasa siya. At hindi na nagbabasa. Amen? Anong ginagawa niya? Nag-journal? Amen? Ano sabi sa Luke chapter 1, verse 26 to 36? Amen? In the 6th month, God sent Angel Gabriel sa Nazareth, isang bayan sa Galilee. At, sabi niya, a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Ano pangalan ng virgin? Papanganak pa lang, ipakasal pa lang siya kay Joseph. Amen? Alam niyo po, sa bansang Israel, meron doon tinatawag na parang mag-asawa na kayo kahit hindi pa kayo kasal. Ang tawag doon, betrothal. Amen? Betrothal. Na parang yung tawag sa atin, engage. Amen? Kahit hindi betrothal, minsan na nangyayari. Betrayal. So, betrothal. So, ganun po ang stage ng relationship ni Joseph at ni Mary. Kaya lang, dumating isang gabi, itong angel na si Gabriel, mga kapatid, may angel Hindi lang po ang burger. Amen? Until now, mayroong angel. Hindi artista, spirit. Ang angel, hindi yan namamatay. Amen? Until now, meron sa ating mga anak ng Diyos, may mga angel na nag-iingat sa amin. Kaya minsan magtataka ka, bakit tauntin na? Merong angel sa'yo na nag-iingat pag ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen? Sa mga hindi anak ng Diyos, meron din sa kanilang angel, fallen angel, na patuloy na nandaraya. Amen? Kaya huwag kayong mapufall kasi baka mapufall kayo. Amen? So dito makita po, sabi po ng angel, Mary, do not be afraid. Nakikinig pa ba kayo? Nakapokus pa ba kayo dito? Should I need to remind you? Time to time? Amen? Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. And you will be with the child, and you will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, the Son of the Most High. His kingdom will never end. Amen? His kingdom will never end. Nakita mo, parami ang born again kayo. His kingdom will never end. Amen? How will this be? Sabi ni Mary, tanong niya sa angel, I am a virgin. Paano ka magkakaanak? I am a virgin. Amen? Hello? Virgin siya. Ngayon marami hindi virgin. Like a virgin. Amen? So the Holy One to be born will be called the Son of God. Anong tawag sa ipapanganak mo? Son of God. Anak ng Diyos. Amen? At dito po, kaya sabi dito, God's plan is bigger than your past. Diyan pa ba kaya? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala lang dating pagkatao, lahat ay bago na. Kaya nga, the more
na tayo po ay nasasaturate ng Word of God, the more na ang isip mo ay napupuno ng salita ng Diyos. Kaya masabi ni Paul sa Romans 12, renew your mind. Huwag kayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. The more na napupuno ang isip mo ng Word of God, the more na nare-renew, the more na nagbabago ang pananaw mo. The more na nakakalimutan mo ang mga ginawa sa iyo ng diablo. Amen? Nawawala na sa iyo yung pa-emo-emo. Hindi ka na yung emo. Amen? Dahil nasa katotohanan ka na. God's plan is bigger than your past. Kaya putulin na natin yung mga nakaraan natin. Na patuloy na nagpapabagsak sa iyong pagkatao. Patuloy na nagpapabagsak sa tingin mo sa iyong sarili. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ano sabi sa Matthew chapter 1? The virgin, ang sabi po, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Through the prophet, sinong prophet? Prophet Isaiah. The virgin will be with a child and will give birth to a son and they will call him Emmanuel. Which means, God with us. Amen po ba? Amen? Kaya ano sabi sa huling chapter ng Mateo, chapter 28, verse 20, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Chapter 1 at huling chapter ng Mateo, nagsimula at nagtapos sa salita, Emmanuel. Amen? Kaya tayo, huwag natin kasabihin sa sarili natin, ay baka hindi na ako patawarin ni Lord, no? Namatay siya para sa iyo. Amen po ba? Namatay siya para sa atin. Lagi natin siyang kasama. Kaya lang minsan, iniisip mo, wala lang ang Diyos kasi wala ka sa Word of God. Nanduroon ka saan? Nanduroon ka sa emosyon. Amen? Ang sabi ng emosyon mo, wala na ang Diyos sa iyo. Hindi mo na kasama si Lord. Pero ano sabi ng salita ng Diyos? Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen? Amen? Kaya nakita niyo po, yung hula ay talagang hanggang sa New Testament, yung hula ng mga propeta, dala-dala ng Angel Gabriel at sinabihan po si Mary, magbubuntis ka. Amen? At ang anak mo'y tatawagin Emmanuel. So yung hula po, yan po ang dahilan. Bakit si Lord ipinanganak? Ito'y nakahula long time ago. Hindi aksidente ang kapanganakan ni Lord. Hindi aksidente ang virgin birth. It was prophesied in the book of Isaiah. Amen? So hindi aksidente ang Christmas. Ito'y prophecy. Hindi katulad ng ibang religion. Walang hula sa kanila. Ito, nakaplano. Nakaplano. Your whole house is about to be blessed. They will be paid. Amen? Isaiah chapter 9, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. Siya mamamahala sa mundo. Why? He is the King of Kings. Alam niyo, nung panahon na yun, ang uso nung araw, king. Uso-uso noon ang kingdom. Amen? Hindi pa noon masyadong uso yung president. Hindi pa noon masyadong uso yung mga ibang title, prime minister. Noon, talagang kingdom. Ngayon, may mga kingdom pa rin. So makita niyo po noon, si Lord, King of Kings. Until now, He is the King of Kings. He is also the Lord of Lords. Amen? Saan ka nakakita na kapag panahon ng Christmas, yung mga bahay, iniilawan. January to November, walang ganun. Amen? Saan ka nakakita? Kalsada, iniilawan. January to November, walang ganun. Saan ka nakakita na sa kanyang kapanganakan, inaalala, mayroong exchange gift. January to November, walang ganun. Amen?
Amin po ba? May caroling. May nag-caroling pa ng January? Wala eh. May nag-caroling pa ng March, April? Wala. Si Lord lang ang reason bakit may caroling. Amen? Nakaplano po yan. Of the increase of His government and peace, there will be no end. Kaya nga po, hindi makakadlangan ng sinumang tao ng demonyo ang pagdami ng nabuborn again. Hindi makakadlangan yan. Yung pamilya nyo, mabuborn again yan. Yung lahi nyo, mabuborn again. Dahil hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang bunga. Hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang resulta. Once na nakarinig yan ang Word of God, amen? Tutubo ang Word of God sa kanyang puso. Pupunta sa isip. Amen? Ganyan tayo nung araw. Binabaliwala natin yung Word of God. Nung araw, pag ako nakakarinig sa preaching ng pastor, binabaliwala ko yan. Hindi ko alam. Tumitimo na pala. Tumutubo na pala. Amen po ba? Bakit? Ang salita ng Diyos ay buhay. The Word of God is alive, and active, sharper than any double-edged sword. Hebrews chapter 4. Amen? Verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay, mas matalas kaysa espada na magkabila ang talim. Ang talim. The more na nakakarinig ka ng Word of God, akala mo wala yun? No. Tatanim yan sa'yo. Pag nataniman ka, tutubo yan. Hanggang sa darating ng araw, maglilingkod ka na kay Lord. Amen? Amen po ba? Dahil yung sa akin, di ko matupin lalo. Bakit nandito ako? Tumubo. Nagbunga. Of the increase of His government and peace, there will be no end. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The happiest people are the givers, not the takers. Amen? Bakit? Sino ang unang giver? Si Lord. Ang Diyos. For God so loved the world, He gave this the best. The best Son. His only begotten Son. Ang unang giver ng Kristiyano, the more na nag-grow ka, nagiging giver ka na. Amen? Nagiging giver ka na sa kapwa mo. Bakit? Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Dahil ang kayamanan sa lupa, pinakalawang, nasisira, naluluma, ninanakaw. Isimpaw ba kayo? Amen? Kaya ako naniniwala, Pilipinas, babangon tayo. Kailangan natin gumising through the Word of God. Micah, but you, Bethlehem, Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you, manggagaling sa'yo, one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient time. Mula pa doon sa kanunuan, may manggagaling sa'yo na magiging ruler ng Israel. Sino yun? Ang Panginoong Isus. Mismong si Prophet Micah, nag-prophesy na ikaw, Bethlehem, kahit maliit ka lang na bayan, magmumula sa'yo. Kaya may kanta, di ba? Long time ago in Bethlehem. Amen? Ano yung sabihin ng Bethlehem? House of bread. Amen? House of bread. Ibang translation, pag sinabing house of bread, bakery. Hello? Amen? Ang bed, ang salitang bed, bahay. Yung lehem, pinatay. Amen? Praise God? So, sa Book of Micah, matagal na inuhula. Ruler of Israel. Kaya nga si Lord, nung pinako, di ba? Ano nakalagay sa kanyang, sa pinakataas ng kanyang ulo, yung siya pinako? King of the Jew. King of the Jew, wala naman. Hindi siya katulad ni King Herod.
Kaya nung pinanganak nga siya, di ba? Nag-buhay si King Herod. Ikaw muna. Meron ka agaw sa aking posisyon. Amen? Amen? Pero, whether we like it or not, or whether we like it or not, He is the King of Kings. And He is the Lord of Lords. May i-reject man siya ng sinuwang tao, still the same. Walang makakaalis, walang makakapagbabago. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is our King and He is our Lord. December will bring joy and happiness to you and your family. Amen? Especially kapag nalaman mo yung totoong purpose, bakit may Christmas. Amen? Amen? Pag nalaman ng tao, bakit may Christmas? Yun ang totoo magbibigay sa iyo ng joy and happiness. Jesus Christ is the reason of the season. He is the celebrant of the celebration. Hindi spaghetti. Hindi carbonara. Amen? Hindi fruit salad. Hindi buko salad. Hindi hamon. Si Lord ang reason bakit merong Christmas season. Amen? Amen mo ba? Wala pa kanya ako natin ang Panginoong Isus. Amen? Amen? Praise God. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 18, it is impossible for God to lie. Tingnan mo, ang kapatid, kung si Lord hindi pinanganak, lalabas na sinungaling ng Diyos. Kaya masarap magtiwala sa Diyos. Bakit? Kung hindi si Lord pinanganak, lalabas na siya sinungaling. Nandun pala lang sa Garden of Eden, sinungaling na siya. Then, sabi niya sa ahas, katatawanan siya ng demonyo, katawanan siya ng diablo, hindi naman totoo sila. Pero nangyari. It happened. Kaya tayo ng kapatid, pwede mong panghawakan ang salita ng Diyos. Pwede mong i-claim ang mga pangako. The more na i-claim mo yan, the more na mag-uubay ka. Dahil ang Diyos natin, hindi Diyos na marunong magsinungaling. Hindi siya katulad ng tao. Amen? Amen po ba? Amen? It is impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. Kaya yung prophecy, nangyayari, yung unang reason, bakit may Christmas? It was prophesied long time ago in the Garden of Eden. At sinabi, in Bethlehem, ipapanganak ng isang virgin, ng isang lalaki, specific lalaki, at tatawagin, Emmanuel. Amen? Amen po ba? So, ano sabi ng Panginoong Jesus? Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sa buhay natin, ang Diyos pala natin ay Diyos ng katotohanan. Ang Diyos pala natin ay Diyos na hindi marunong magsinungaling. May mga pangako siya sa atin. Hindi kita iiwanin pababayaan. I will supply all your needs. We can do all things through Christ who strengthens us. So, do not worry. But seek you first the kingdom of God and His righteousness. In all these things shall be added unto you. So do not let our hearts be troubled. Kaya marami nagpapagpitik na high blood kasi troubled. Ang iniisip negative. Amen. Kung ano daw, papasukin mo sa isip mo, yun ang tutubo. Amen? Amen? Kung ano daw ang entertain mo sa isip mo, sa puso mo, yun ang makakapekto sa buhay mo. Amen. So, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Take courage. Hindi kita iiwan, ipapapaya. Sa araw-araw natin pamumuhay, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo matatakot. Amen? Hindi tayo malulungkot. Pagkat kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa ilog. Hindi tayo malulunod. Dumaan ka man sa apol. Hindi ka masusunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Dumaan ka man sa problema, hindi ka malulumay. Dumaan ka man sa tukso, hindi ka mahuhulog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Amen? Bakit hindi tayo magkatahan? Amen po ba?
So do not let your hearts be troubled and do not be afraid. God is with us. Matthew chapter 1, Matthew chapter 28, verse 20. Ako'y laging kasama ninyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa huling hininga ng buhay natin, kasama natin ang Panginoon Jesus. Amen? Bakit? Siya ang fulfillment. Siya ang fulfillment ng prophecy. At ang Diyos natin ay ang Diyos ng katotohanan. Pwede natin panghawakan. Dahil ang kanyang sinabi, mangyayari. At yung iba, nangyayari na. Meron tayong Diyos na malaki. At Diyos na puro lamang katotohanan. At tumutupad sa kanyang mga pinangako. He is not like a man that lies. He is the truth. In nothing but that. He will help us. Ano man ang pinagkataanan mo, God is with you. Kaya ni Lord hatiin ang Red Sea ng buhay mo. Amen? Ano man ang Red Sea ng buhay mo, kaya i-divide ni Lord yan. Ano man ang mahadang sa'yo, kaya ni Lord ang gawan niya ng daan. He will make a way. Because siya ang Diyos ng katotohanan. Amen po ba? Amen? Like we manalangin, let us bow our head and close our eyes. Maraming Diyos sa umaga po ito, we praise you, we glorify you. Truly, Lord God, that ikaw ang totoong Diyos, ikaw ang buhay ng Diyos. Salamat, Lord, nalaman namin ngayong umaga yung true and biblical purpose of Christmas. Yes, Lord. At ang number one, it was prophesied long time ago, beginning in the Garden of Eden. Lord, i-bless mo bawat isa ang aming isip, punuin mo na yung salita. Alisin mo lahat Lord, ng doubt sa iyong salita. Matalim ang katotohanan na ikaw ang Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ang mga sinabi mo ay totoong mangyayari. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ito kami sa pagdalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say,